Ivy, pakilinis ang kwarto ko mamaya. Pupunta ang girlfriend ko. Make sure na walang kahit na anong alikabok. Utos nga ni Russell sa katulong na si Ivy. Napairap na nga lamang si Ivy at gusto na nga lamang niyang ibuhos ang tubig sa mukha ng lalaki. Kagaya pa rin ito ng dati. Gwapo, mayabang, at walang kaalam-alam sa mga ginawang kasalanan. Ilang linggo na nga siyang nasa bahay nito bilang katulong. Ngunit ni minsan, hindi man lang siya nito pinagtripan tanungin kung bakit familiar siya. Ano yan? Umiirap-irap ka, Ivy? Gusto mo bang tanggalin kita sa trabaho? Namalikmata lang po kayo, sir. Maglilinis na po ako. Tumalikod si Ivy kaagad pero mahigpit na hinawakan nga niya ang basahan. Bilis-bilisan mo. Ayokong mapahiya. Yung kama siguraduhin mo nga mo'y bagong laba. At huwag mong gagalawin yung mga gamit ko sa drawer. Nagsimulang magligpit nga ng mga kalat si Ivy sa sala. Nanginginig ang mga daliri niya habang inaayos ang mga baso sa tray. Galit, sakit at matinding panghihinayang ang nilulunok niya araw-araw mula nang matanggap nga siya rito. Ilang linggo pa lang siyang nagtatrabaho sa bahay ng lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo. Ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Pero iniwan lang pala siya bigla nang walang pasabi. At heto siya ngayon tagalinis ng kwarto ng lalaki at tagahugas ng pinagkainan. Ang masaklap pa, hindi siya nito naaalala o baka nga ay nagkunwari lamang. Dumating si Violet pagkaumaga, ang kasintahan nga ni Russell. Nakasuot ito ng mamahaling designer shades, taas noo kung maglakad, at tanga ng isang bag na mas mahal pa nga sa 3 buwang sahod ni Ivy. Hoy, ikaw, katulong ka diba? Pakikuha nga ako ng malamig na tubig. Ayoko yung basta lang, galing sa ref ha. Lagyan mo ng lemon at mint. Bilisan mo. Ayoko sa mabagal. Sad pa nga nito. Opo ma'am. Sagot na lamang ni Ivy. Pagbalik na Ivy ay agad na sumimangot si Violet. Ito ba talagang malamig para sa'yo? Lasang gripo pa. Ano to, tubig kanal? Palitan mo nga at ayusin mo na rin tong upuan. Ang init sa puwet. Diyos ko. Ganito ba talagang serbisyo nyo? Pasensya na po mama, ayusin ko po. Mapasensya na nga lamang na saad ni Ivy. Ilang sandali pa ay nasa garden na nga sila. Nakarecline si Violet sa isang poolside chair, habang si Ivy naman ay basang-basa nga ng pawis at nakabilad sa araw. Hawak ang tray ng juice at tuwalya nito. Yang katawan mo, hindi bagay sa uniform. Parang lumat luy-luy. Puti na lang hindi ako ganyan. Mapangmatang saad pa nga nito. Oo nga po mami, buti na lang po talaga. Ilang ulit nang nais isampal ni Ivy ang hawak niyang tray kay Violet. Pero pinigilan na nga lamang niyang sarili. Kanina pa nga siya nito, inaalila na hindi naman ito nagpapasweldo sa kanya. Tingin mo palang mukha ka ng desperada. Kanyan ba talaga ang makatulong ngayon? Nakakaawa. Actually po, mas nakakaawa po yung hindi alam na ginagamit lang sila. Sad naman ni Ivy. Ano sabi mo? Wala po, paabot na lang po ng kaunti. Hindi ko po kasi maabot yung basurahan sa gilid eh. Sad ni Ivy. Ayan na naman, kung tamad ka sabihin mo lang, ako pang gagalaw eh. Tumayo si Violet at lumapit nga sa gilid ng pool. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, ay marahang idinampi ni Ivy ang kamay sa balikat ni Violet. Isang tulak lang, sumubsob nga ito sa pool. Tulong! Ang lamig ang buhok ko! Ay ma'am, pasensya na po, nadulas po yata kayo. Hindi ko pa po nalilinis ang gilid eh, madulas talaga. Kita nga sa mukha niya ang pagkabigla, ngunit may bahagyang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Biglang dumating si Russell mula sa gate. Anong nangyayari dito? Sir, nadulas po si Ma'am Violet habang naglalakad po sa gilid ng pool eh. Sinabihan ko naman pong madulas, lilinisin ko pa lang po sana pero makulit eh. You push me. Sinungaling?
Sigaw ni Violet pero ngumiti lamang ang inosente na si Ivy. Violet, baka nadulas ka lang talaga. Huwag kang ganyan kay Ivy. Mabait yang si Ivy. Hindi siya gagawa ng masama. Saad naman ni Russell. Hindi alam ni Ivy kung sarkastiko ba ang pagkakasabi ng lalaki o pinagtitripan lang siya. Pero wala siyang pakialam. Tinulungan ni Russell si Violet na umahon mula sa pool. Basa ang buong katawan nito at ang mamahaling shades ay halos malaglag sa ilong. Han, okay ka lang ba? Sorry ang pool kasi matagal na talagang pinapaayos ang gilid niyan. Halika na, papatayuin na lang kita. Hinubad ni Russell ang suot na jacket at binalot nga kay Violet. Marahang tinapik-tapik ang balikat nito at inalalayan papunta sa lilim. Pasensya ka na talaga, ako nang bahala kay Ivy. Magpapalinis agad ako rito, baka masaktan ka pa next time. But Russell, she pushed me, I swear. Shh, huwag ka nang magalit baby, hayaan mo na. Mainit lang siguro ang ulo niya pero hindi niya sinasadya, you are more important. Si Ivy na kanina pa nanonood sa gilid habang pinipiga ang pasang bimpo, hindi na nga lamang kumibo. Hindi siya pwedeng magpakita ng emosyon. Hindi dapat. Pero may bahagyang kirot sa dibdib niya. Habang pinapanood si Russell, na inalo ang babaeng minsan nga siyang kinagigiliwan. Sayang ang ayos mo pero don't worry. You still look gorgeous. Kahit basa ka. Gusto mo ba? Bagong damit? Magpapakuha ako. Ikaw talaga. Ikaw na lang talaga ang nagpapakalma sa akin, honey. Maarteng saad naman ni Violet. Tumawa na nga lamang si Russell at kiniliti pa si Violet sa tagiliran nito. Sa tabi naman tahimik lamang si Ivy na pinulot ang basang tray at mga baso. Hindi siya nagsalita pero mahigpit ang pagkakakuyom nga ng kanyang mga daliri sa hawak na tray. Dinig ni Ivy ang halakakan nila Russell at Violet sa sala. Parang walang nangyari kanina at naging mabait at inosente ang babae. Russ, ang laki talaga ng bahay mo. Ang ganda ng interior. Pero medyo may amoy yung guest room kanina. Parang luma. You should tell the maid to use something French maybe. Maarteng sabi pa nga ni Violet. Don't worry. She will fix it. Medyo makupad lang talaga minsan pero okay naman sumusunod. Napakuyom si Ivy sa hawak na sandok. Kung hindi lang niya kailangan ng pera, kung hindi lang talaga may batang gutom na naghihintay sa kanya gabi-gabi, matagal na siyang lumayas dito. Pinunasan niya ang mga mata at nagpakasubsob sa trabaho. Kailangan niya ng perang ipangbibili ng gatas, ipambabayad ng upa sa inuupahang maliit na silid, at ipambabayad nga sa tuition fee ng anak na hindi man lamang kayang kilalanin ang sariling ama. Hinain ni Ivy ang pagkain sa mesa. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Russell. Pero wala naman siyang magawa. Try mo tong adobo. Yung maid kong nagluto niyan, surprisingly masarap. Well, kahit paano may silbi pala siya. Sagot nga ni Violet kay Russell. Tumigil si Ivy sa pag-abot ng baso. Saglit niyang tinitigan ng babae. Hindi siya nagsalita. Hindi siya dapat sumagot. Alam niyang kapag nagsalita siya baka tuluyan na ngang sumabog ang lahat. Bakit? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ayusin mo yung postura mo, para kang ewan. Hindi sumagot si Ivy. Tumango na nga lamang siya at bahagyang yumuko. Para kong ewan, kasi naniwala ako sa iyo noon. Napatigil si Russell pero kaagad din ang binaliwala ang sinabi nito. Ha? May sinasabi ka? Saad na nga lamang ng lalaki. Wala po sir, babalik na po ako sa kusina. Saad na nga lamang din ni Ivy. Tumalikod siya. Bitbit ang tray at mabilis na tinungo ang kusina. Doon siya napahawak sa lababo. Habang pinipigilan nga ang pagtulo ng luha. Ilang hakbang lang ni Ivy mula sa dining area pero sadyang inabot nga siya ng matagal sa kusina. Nang bumalik siya, dala na nga niyang desserts sa tray. Pero bago pa man makalapit sa mesa, sinadya nga niyang dumaan sa likod ni Violet at sinadya niyang matapunan ito ng fruit salad.
Ay, ano ba yan? Napatras si Russell hawak ang baso habang si Ivy naman kunwaring nataranta. Ay, Diyos ko po. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po talaga sinasadya. Nadulas po yung tray sa kamay ko. Pagdadahilan niya. Hindi mo sinasadya? Talaga ba? Sa dami ng direksyong pwedeng daanan, dito ka pa talaga sa likod ko dumaan? Ivy, ano na naman ba yan? Gusto mong tuluyan na kitang sipain palabas? Sada nga lamang ni Russell this time. Sorry na po, sir. Lilinisin ko na lang po kaagad. Ako rin po talagang maglalaban ng dress ni ma'am kung gusto niyo po. No thanks. Itatapon ko na lang to. Hindi ko na to isusuot after this and you. Sabay tingin kay Ivy. Next time, learn your place. Maarte na wika pa nga ng babae. Opo ma'am, sorry po talaga. Sada nga lamang ni Ivy. Umaga pa lang mainit na nga ang ulo ng girlfriend ni Russell na si Violet. Dahil sa nangyari kagabi, halos buong gabi nga siyang hindi nakatulog sa inis. At ngayon bigla nga siyang tinopak na masilip nga ang wardrobe ni Russell. Russ, seriously, bakit may babaeng damit sa isa sa mga maleta mo? Hindi ko to brand ah. At bakit parang may lumang baby bottle sa drawer mo? Maarteng tanong pa nga nito. Baka naiwan lang yan ng dating katulong. Huwag kang magdrama dyan. Saad naman ni Russell. Dating katulong? Ilang buwan ka lang naman dito sa bagong bahay mo, diba? Teka Russ, may tinatago ka ba? Tanong na nga lamang nito. Narinig ni Ivy ang kumusyon. Napangisi siya habang hinihiwang kamatis sadyang isiniksik niya kagabi ang ilang lumang gamit niya. Damit niya nung buntis siya at ang basag na baby bottle. Sir, ma'am, breakfast po. Kape po ba ulit? Gusto nyo? Hoy, ikaw. Ikaw ba yung nagsiksik ng gamit sa drawer ni Russell? Anong pakialam mo sa mga gamit dito? Wala po akong intensyon. Naglilinis lang po ako. Baka po dati po mong gamit yan dito. Russ, paalisin mo na nga tong katulong mo, pwede ba? Hindi siya marunong rumespeto. Bastos magsalita. And she's giving me weird looks all the time. Ang creepy. Sad pa nga ni Violet. Ivy, lumabas ka na muna rito. Kalmadong saad naman ni Russell. Paglabas ni Ivy naiwan nga ang tensyon sa pagitan nila Russell at Violet. Bakit hindi mo siya tinatanggal, Russell? She is obviously problematic. Hayaan mo na siya. Mahirap nang maghanap ng bagong katulong ngayon. Sanay na yan dito. I don't like her. She's hiding something. Mark my words, Russ. Either she goes or I do. Nagluluto ng tanghalian si Ivy nang marinig niyang bumukas ang pintuan. Si Violet pala. Alam kong ikaw ang naglagay ng mga gamit na yun sa cabinet ni Russell. Don't think I'm stupid. Ilang beses mo na rin akong pinapahamak, pa-victim ka. Wala po akong intensyon na sirain kayo. Kaya po nang sabi ko, naglilinis lang po talaga ako. Sinungaling ka. Biglang tumapo ang palad ni Violet sa pisngi ni Ivy. Napatras si Ivy. Nanginginig ang kamay niya at nagdilim ang paningin niya sa sakit. Hindi lang ang sampal kundi ang buong panahong tiniis niya ang lahat. Mabilis na gumanti ng tulak si Ivy na bitawan nga ni Violet ang hawak na cellphone at natumba ito sa may sofa. Wala akong pake kung girlfriend ka niya, pero hindi mo ko pwedeng bastusin ng ganun-ganun lang. Sakto namang bumukas ang pinto at dumating nga si Russell. Hawak ang susi ng kotse. Nanlaki ang mga mata niya nang makita nga ang eksena. Ano to? Anong nangyayari dito? Ross, she hit me. Nakikipag-away tong katulong mo, tinulak ako. Kasi sinampal mo ko. Nananahimik ako rito pero ikaw ang lumapit, ikaw ang nagsimula. Palaban na sa adaman ni Ivy. Kita mo? Masyadong palaban, bastos, walang respeto. Kung hindi mo to paalisin ngayon, ako nang alis. Tumahimik si Russell. Matalim ang titig niya kay Ivy. Parang may bumara sa lalamunan niya habang tinitignan ng babaeng ilang linggo lang nang nasa bahay niya. Sinaktan mo ba siya? Tanong nga ni Russell. Sinaktan niya muna ako. Lumaban lang ako, no? Sagot naman ni Ivy. Violet, kung ganyan ang tingin mo sa mga taong kasama ko dito, baka nga mas okay nang ikaw na lang umalis. Saad ni Russell kay Violet.
Wait, what? Are you serious? Hindi ko alam kung anong issue niyo ni Ivy pero hindi ko siya basta-basta palalayasin. Galit na galit si Violet. Umalis ito nang walang paalam. Dala ang mga gamit sa isang maleta. Tumahimik ang buong bahay. Nang tuluyang umalis si Violet, naiwan si Ivy sa gilid ng sala. Nakatayo si Russell malapit sa pintuan. Seryosong mukha tila pinipigilan ang anumang nararamdaman. Anong akala mo sa sarili mo? Na kaya mong gawin kung ano man ang gusto mo rito? Dahil lang sa kung ano man ang tingin mong karapatan mo? Sad nga ni Russell kay Ivy. Ginawa ko lang naman po ang dapat Ayokong bastusin ako ng kahit na sino. Paano ba naman kasi napaka-arte ng babaeng yun? Diretsang saad ni Ivy. Hindi mo na dapat siya sinaktan pa. Hindi ka ba marunong magtimpi? Nagtitimpi na nga po ako lagi. Tinitiis ko nga araw-araw pero hindi ako bato, Sir Russell. Tao din ako. Pagdadahilan niya. I don't want to hear your drama anymore. Alam ko may ginawa ka para magalit si Violet next time. Know your place. Diretsahang saad niya. Gustong suntukin ni Ivy sa mukha ang dating asawa dahil sa kakapalan nito. Siya na ang iniwan nito. Siya pa talaga ang galit. Pero kailangan niya ng trabaho para sa kanyang anak. Kailangan niyang ibaba ang pride niya. Tumalikod si Russell at naglakad na nga patungo sa dining area. Umupo siya at binuksan nga ang newspaper na nasa ibabaw ng mesa. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi ba't may trabaho ka pa? Tumangulang si Ivy at lumakad nga patungong hagdan. Pero bago pa nga siya tuluyang makaalis, nagsalita si Russell nang hindi tumitingin sa kanya. At pakitapon na yung baby bottle na nakita ko sa drawer ko. Walang silbi yun dito. Tinignan ni Russell ang batang nakaupo sa gilid ng sofa ngayon na walang pakialam na pinagpag nga ang sapatos sa carpet. Wow, ang laki ng TV! Pwede pong manood ng cartoons? Inosenteng turo nga ni Zeke. Zeke, mag-behave ka, huwag kang magulo. Okay po, Mama. Pero ngumiti pa rin ito at dahan-dahang lumapit sa coffee table. Napasinghap si Russell. Hindi mo sinabi na dito mo pala siya. Patitirahin. Akala ko ilang araw lang. Okay lang naman kung ibabalik ko siya. Naghahanap lang ako ng ibang taong mag-aalaga sa kanya, sorry po. Why bother? Inasan ba nga man niya? Tanong ni Russell. Natigilan si Ivy sa pagwawalis pero kusang bumawi si Russell sa sinabi. Make sure na babantayan mo yung anak mo. Kung hindi, mapipilitan kitang paalisin. Tumalikod siya at diretsong pumasok sa kanyang silid. Palaging kasama ni Ivy si Zeke sa bahay ni Russell. Sa tuwing walang pasok ang bata, sa sala ito naglalaro, nanonood ng cartoons, o minsan sumusunod nga kay Ivy habang naglilinis. Sa umpisa, naiinis lang si Russell pero habang tumatagal hindi niya maiwasang mapansin ang batang tila nasanay nga nang walang gumugulo sa araw niya. Kuya, gusto mo makita tong kotse ko? Mabilis to, parang Ferrari. Kuya, ilang taon bang tingin mo sa akin ha? Matanda na pero pogi pa rin. Itiniklop ni Russell ang kanyang laptop at tumingin sa bata. San mo natutunang mangbola ng ganyan? Sabi po kasi ni Mama dapat marunong daw po akong makisama. Lalo na po sa mga taong nagbibigay po ng pagkain. Tumayo si Zeke at naupo nga sa tabi ni Russell na halos nakadikit nga siya dito. Kuya Russell, may anak ka na ba? Wala, ayoko pa. Bakit po? Ako nga gusto ko laging may tatay May tatay ka naman siguro, di ba? Bahagyang napatigil ang bata at tumango-tango na parang hindi sigurado. Sabi ni Mama nasa malayo daw po Biglang dumating si Ivy na may hawak na tuyong labahin. Zeke, wag ka masyadong manggulo dyan kay sir. Okay lang, mabait naman pala marunong makisama. Saad ni Russell. Nagkatinginan saglit si Ivy at Russell, nilagay nga ni Ivy ang basket ng labahin sa may tabi ng sofa at tinapik ang balikat ng anak. Anak, halika na. May gagawin pa si sir. Pero Kuya Russell, sabi mo okay lang diba? Oo, pero baka mamaya na lang ulit matulog ka muna para tumaas ka. Lumaki ka. Tumango na nga lamang si Zeke at sumunod sa ina. Pero bago nga sila umalis, lumingon muna siya sa lalaki.
Kuya Russell, maglalaro pa tayo mamaya. Promise mo po yan, ha? Hindi sumagot si Russell kaagad, tumingin lang siya sa bata na tila may kung anong bumabagabag sa kanya. Sa halip na pumayag na pabuntong hininga siya. Tignan natin kung may oras pa ako. Maaga pa, wala pa masyadong araw. Pero naroon na nga si Ivy sa kusina na naghahanda ng almusal. Hindi maintindihan ni Russell. Pero sa unang pagkakataon hindi siya naiirita sa presensya nito. Dati, bawat kaluskus ni Ivy parang sinasadya para guluhin ang sistema niya. Pero ngayon, parang iba na. Parang may kung anong nagbago o baka siya lang talagang nagbago ng tingin. Napatingin siya sa maliit na figurine sa dining table. Isa yung laruan ni Zeke, isang mini astronaut na may guhit pa na crayons na helmet. Natawa na nga lamang siya ng bahagya. Maya-maya pa dumaan na nga si Ivy papunta sa mesa. May bread, itlog, saka yung paborito mong kape. Hindi ko na nilagyan ng asukal, alam kong ayaw mo ng matamis sa umaga. Sad ni Ivy. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong nga ni Russell. Alam ko lang, dati pa. Maya-maya lumabas nga si Zeke. Nakakagising lamang bitbit ang paborito nga niyang kumot. Mama, gutom na po ako. Halika na rito, dito ka na kumain sa tabi ko. Pag-aaya nga ni Russell. Nagulat nga si Ivy maging si Russell din. Hindi niya inisip yon at lumabas lang sa bibig niya. Pero huli na. Nakaupo na nga si Zeke sa tabi niya. Nakangiti habang nilalagyan ng ketchup ang itlog. Tinignan niya si Ivy na muling bumalik sa kusina. Ivy. Pagtawag nga ni Russell na patigil si Ivy at lumingon. Ayusin mo na rin yung resume mo. Baka may ma-refer ako sa'yo na mas maayos na trabaho. Hindi makapagsalita si Ivy, tumango na nga lamang siya. Pero sapat na nga kay Russell ang tahimik na reaksyon. Hindi siya nagsisi na pinatuloy si Ivy sa bahay nila. Dumagundong ang tibok ng dibdib ni Russell nang binuksan ang pinto at hindi niya inaasahang bumalik si Darren. Ang matagal na nga niyang iniiwasang kausapin. Kuya, long time no see. Bungad nga nito. Anong kailangan mo? Relax, bumisita lang. Nabalitaan kong nandito si Ivy. Gusto ko lang siyang kamustahin. Umigting ang panga ni Russell. Isang bahagi ng utak niya ang gustong ipaalis agad si Darren. Pero ang isa pang bahagi ay gustong malaman kung anong balak nito. Hindi na kayo magkaibigan at hindi mo na siya kailangan kumustahin pa. Talaga lang ha? Halos ako na ang kasama niya bago kayo nagkatuluyan, di ba? At isa pa, kasama niya ako nang hiwalayan mo siya. Nag-init ang tenga ni Russell. Parang binuksan ni Darren ang matagal na ngang tinabunang sugat sa puso niya. At habang sinasabi ito ng kapatid, biglang bumalik nga sa kanyang mga alaalang paulit-ulit niyang tinatapon at kalimutan. Paano ba naman kasi? Kung hindi mo lang nalaman na buntis siya noon sa ibang lalaki, tumigil ka nga. Biglang lumamig ang tinig niya. Matagal na nga niyang kinikimkim yun. Isang pangyayaring binalot nga ng sama ng loob at tanong na hindi niya kayang sagutin. Biglang lumabas si Zeke mula sa loob ng may dalang laruan. Kuya Russell, pwede bang umiram po ng papel at lapis? Natigilan nga si Darren, napatingin siya sa bata. Anak ni Ivy? Oo, at hindi mo kailangan makialam. Sad ni Russell. Kuya, alis na, bago pa kita sipain palabas. Nakaupo si Russell sa bench ng activity area sa mall. Wala naman siyang sadya roon dahil nagkataon lang na napadaan siya habang naghihintay ng appointment. Hanggang sa may familiar siyang nakita. Si Ivy na kasama si Zeke buhat ang ilang paper bags ng groceries at kasunod nito ay si Darren. Parang may bumara sa lalamunan niya. Ang ganda mo pa rin kahit simpleng ayos lang. Pagpupuri pa nga ni Darren kay Ivy. Tumigil ka nga. Nakakahiya, ang daming tao. Wala akong pakialam sa kanila. Kung ako ang asawa mo, hindi kita papayagang mapagod ng ganyan. Dapat ini-spoil ka, hindi inaalila. Ilang sandali na ay lumapit nga si Darren kay Ivy at bahagyang dinampi nito ang kamay sa likod ng babae. Namiss mo ba ako? Kasi ako, aminadong namiss kita. Sayang lang talaga, no?
Darren, ano ka ba? Matagal na yun. Pero hindi pa huli ang lahat, Ivy. Pwede ba kitang tulungan? Pwede kitang alagaan. Umalis ka lang kay Kuya Russell. Tila naman hid nga ang dibdib ni Russell. Ramdam niyang tumaas ang dugo sa ulo niya habang pinagmamasdan si Darren na walang hiya kung magsalita. Tumayo siya mula sa bench. Paglapit niya ay abot tenga ang ngiti ni Darren na parang walang ginawang mali. Nagulat naman si Ivy sa biglang pagsulpot niya. Busy ba kayo sa pagre-reminis ng nakaraan? Oo, kuya. Sakto, pinag-uusapan ka nga namin, naalala mo pa ba? Hindi kita tinatanong. Tinignan niya si Ivy. Ano to? Family reunion? At kailangan pa talagang si Darren ang kasama mong mamalengke? Masungit na saad ni Russell. Hindi ko naman siya inimbita. Nagkita lang kami sa entrance. Tumulong lang siya talaga magbuhat. Pagdadahilan naman ni Ivy. Tsaka hindi mo ba nakikita, kuya? Hindi siya dapat nagbubuhat ng mag-isa. Sobra ka namang magpabaya. Sabat pa nga ni Darren. Pabayaan mo na kung anong meron kami ni Ivy. Hindi mo na yan sakop pa. Talaga lang ha? Kasi mukhang hindi mo rin naman pinapahalagahan. Kung ako yan. Pero hindi ikaw. Hindi kailanman magiging ikaw, Darren. Saad pa nga ni Russell. Uy, tama na nga. Masyado kayong nakakahiya na sa mall tayo. Sabi nga ni Ivy. I'm not trying to fight him. Pero ayokong papalibutan ka ng mga taong may balak. Bakit? Anong pakialam mo? Wala ka namang karapatan, di ba? At isa pa, bakit may pakialam ka na ngayon halos nga hindi mo ako kilala, di ba? Saad ni Ivy. Napatigil si Russell pero tumalim lang ang tingin niya sa babae. That's a different issue. May dahilan ako. Dahilan? Nagka-amnesia ka, ganun. Wow, so nagseselos ka na ngayon, kuya. Panguuyam pa nga ni Darren. Hindi na ito sinagot pa ni Russell, kinuha niya ang isang bag na pinamili ni Ivy at saka nagsalita nang hindi tumingin kay Darren. Halika na, Zeke. Uwi na tayo. Saad naman ni Russell. Hindi na lamang kumontra si Ivy at sumunod rito. Kaso pinigilan siya ni Darren. Sa akin na lang kayo tumira, Ivy. Hindi kita gagawing katulong doon. Humigpit sa pagkakakuyom si Russell sa kanyang kamao at mabilis na hinablot ang kamay ni Ivy dahil hinawakan nito ni Darren. Ano ba, Darren? Tumigil ka na nga? Ano bang pakialam mo? May girlfriend ka na, di ba? Bakit mo pa pinapakailaman si Ivy? Wala na kami ni Violet. Biglang saad ni Russell. Kaya pala si Ivy na naman ang target mo. Dahil sa pagkairita, sumigaw na nga lamang si Ivy. Ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Kahit anong sabihin niyo, wala akong planong sumama sa kahit na kanino Pareho lang naman kayong mga lalaki. Tara na nga, Zeke. Dumating si Russell sa bahay mula sa meeting. Mula ng insidente sa mall, ni hindi siya tinitingnan ni Ivy. Maayos pa rin nitong ginagawa ang trabaho, pero parang wala na itong intensyon makipag-usap sa kanya. Napahawak siya sa sentido. Naalala niya ang mga sinabi niya noon. Lahat ng sinabi niya sa harap ni Darren. Lahat ng hindi niya nasabi kay Ivy. Pumunta siya sa kusina. Nandoon si Ivy naghuhugas ng plato, kasama si Zeke na nagda-drawing ng robot sa isang papel. Ivy, may re-rekomenda akong trabaho sa'yo. Office assistant sa isang law firm. Kaibigan ko yung HR doon. Okay lang yung trabaho, may benefits at pwede kang mag-leave kapag may emergency. Hindi siya nilingon na Ivy. Ayoko naman kasing habang buhay nandito ka lang sa bahay. Deserve mong mas maayos kaysa rito. Alam mo, kung gusto mong paalisin ako, sabihin mo na lang ng diretsyo. Hindi mo na kailangan balutin pa ng recommendation o concern. Pag-iirap ni Ivy. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Ivy. Then ano? Na habang tinutulungan mo ako na pinapatuloy mo kami ni Zeke sa bahay mo, ine-expect mong susunod ako sa mga gusto mo? Hindi naman sa ganun. Pero ayokong makita kang muling nilalapitan ng taong gaya ni Darren. Lalo na si Zeke. Ayokong mapalapit siya sa isang taong hindi ko mapagkakatiwalaan. Bakit? Tatay ka ba ni Zeke? May karapatan ka ba na diktahan kung sino ang lalapit sa amin? Natigilan si Russell. Hindi siya kaagad nakasagot. Tila ba humigpit ang dibdib niya? Wala nga siguro.
Pero ayokong masaktan kayo. Hindi mo ba naiintindihan yun? Alam mo, kung concerned lang ang meron ka, pwedeng sabihin mo na lang ng maayos pero yung pagsugod mo sa mall, pagsingit mo sa buhay namin parang hindi na yun simpleng concern lang, Russell eh. I just don't want him near you. Hindi ko gusto yung tingin niya sa'yo. Hindi ko gusto yung tono niya. Parang gusto ka lang niyang balikan kasi. Hindi siya nakontento noon. Napakunot-noo at napataas ng kilay si Ivy. And so? That's not your problem anymore. Wala ka namang karapatan sa buhay namin, di ba? Wala nga akong karapatan, Ivy. Alam ko yun. Exactly. Kaya sana tigilan mo na ako. Ayos lang ako. Marunong akong mag-ingat at hindi mo kailangan mag-alala kung gusto ko naman talaga si Darren. Napatingin si Russell at kumirot ang dibdib niya. Gusto mo ba siya? Biglang tanong niya. Bakit? Magbabago ba yung trato mo sa akin kung oo? Napailing si Russell. Hindi ko alam, pero gusto kong malaman. Wala akong gusto sa kanya, okay? Wala rin akong gusto sa kahit na sino. Hindi muna sila nagkibuan hanggang sa bumuntong hininga si Russell. Kausapin mo yung HR. Nasabi ko na sa kanya ang background mo. Gusto kanyang makausap bukas ang 10:00. Salamat. Malamig na tugon ng alamang ni Ivy. Nagkita sina Ivy at Darren sa kadalasang meeting place nila. Naupo sila sa isang sulok na may maliit na mesa at nakatambak ang ilang aklat na tila hindi na nga nabubuklat. Naalala mo ba dati? Dito tayo madalas tumambay pag ayaw natin umuwi kaagad. Imik ni Darren. Naalala ko, pero matagal na yun. Hindi na tayo mga bata pa, Russell. Pero ako, Ivy, hindi nagbago yung nararamdaman ko. Hindi na nga napigilan ni Darren. Natahimik si Ivy. Pinaglaruan niya ang strap ng bag niya at hindi makatingin dito ng diretsyo. Nung nakita kita uli sa bahay ni Kuya, alam kong hindi pa rin nawawala. Alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Darren, wag mo nang pilitin pa. Hindi na ako yung Ivy noon at hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Pero bakit? Dahil ba kay Kuya? Dahil ba kapatid niya ako? Oo, isa yun sa dahilan pero hindi lang dahil doon. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi ko kasalanan kung ako yung nauna. Hindi ko rin kasalanan kung naging komplikado lahat. Pero kung totoo kang malaya, bakit hindi mo ako kayang piliin ngayon? Tanong pa nga ni Darren. Dahil hindi lang puso ko ang iniisip ko. May anak ako. May respeto pa rin ako. Kahit papaano at kahit wala na kami ni Russell, alam ko na hindi ito tama. Kapatid ka pa rin niya. Ano namang pakialam ko kung kapatid ko siya? Gusto kita, Ivy. Gustong gusto kita. Desperadong sambit pa nga nito. Hindi pa ba sapat ng rason na yun? Na iniwan ka niya noon at tanging divorce paper lang ang deliver sa'yo? Naniniwala nga siya kaagad nung umarte akong may... Natigilan nga si Darren nang magkita nga. Ang mata nila, muntik na nga niyang masabi ang totoo. Ang totoo kung saan siya ang may pakana kung bakit naghiwalay ang dalawa. Noong nasa ibang bansa si Russell ay nagpadala siya ng mga pictures na may ibang lalaki si Ivy at pinakitang hindi si Russell ang ama ng pinagbubuntis ni Ivy. Ginawa niya lahat para naghiwalay sila at makuha ulit si Ivy. Kaso kahit ilang taon na niyang sinusuyo ito, ay hindi pa rin itong interesado sa kanya na makipagbalikan. Nagkibit-balikat si Darren, pilit binura ang huling sinabi. Wala na yun. Ang mahalaga nandito ako ngayon. Ako yung tumutulong sa'yo. Ako yung nandun nung mga panahong nakipaghiwalay siya sa'yo. Darren, tama na. Salamat sa pagpunta pero kailangan ko nang umalis. At sana huli na to. Dahil ayokong masa ka sa wala. Nilatag nga ni Russell ang mga dokumento sa harap ni Ivy. Gabi na pero pinapirma siya ng forms para sa referral na trabaho sa isang law firm. May feedback na. Tinanggap ka na. Pwede ka nang pumasok next week. Hindi ka agad nagsalita si Ivy. Sige, hindi mo pa rin talaga ako kakausapin? Napakunot-noo ang babae. Bakit? May kailangan ka bang marinig? Meron.
At kung bakit nakita kitang kasama si Darren kahapon, hindi ka pa rin ba nakikinig sa akin, Ivy? Asawa ba kita, Russell? Asawa mo ko noon. Natawa si Ivy ng mapait. Ayan, sinabi mo rin. Sa tagal ko sa bahay mo, ngayon ko lang nalaman na hindi ka talaga nakalimot. Umaarte ka lang. Ang kapal ng mukha mong nakalimutan mo. Kung ikaw naman talagang nang iwan sa akin. Nangunot ang noo ni Russell. Nagsimula na nga rin siyang magalit. Ako pa talagang nang iwan? You cheated on me. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Tanong naman ni Ivy. Huwag ka nang umaarteng inosente, Ivy. Umalis ako sa ibang bansa para asikasuhin ang kapatid ko doon. At nalaman ko na lang na may iba ka na palang lalaki. Nabuntis ka pa. At ako pa talaga ang makapal ngayon? You didn't know how you ruined me, Ivy. Hindi makapagsalita si Ivy. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nabigla siya sa sinabi nito dahil kahit kailan, hindi siya naghanap ng lalaki. Mali ka. Hindi ko yun ginawa. Matapang na sa adaman ni Ivy. Napahilamos na nga lamang ng mukha si Russell, nanginginig siya sa galit, pero ayaw niyang saktan si Ivy dahil kahit nangaliwa ito, mahal niya pa rin ang dating asawa. At akala niya ay ang makipag-divorce rito ay parang makalaya na nga ito sa kanya. You didn't even deny it noon. Nung pinadala ko ang divorce papers, wala ka man lang paliwanag. Tumahimik ka lang. At yung mga litrato, yung sulat, lahat yun nagpapatunay na may iba ka na. Napakunot noo si Ivy. Ano? Litrato? Sulat? Ano bang sinasabi mong ebidensya? Russell, wala akong alam sa mga yan. Don't lie to me, Ivy. May mga litrato kang kasamang lalaki. May sulat pa na nagsasabing hindi ako ang ama ng dinadala mo noon. Paano ko maniniwala sa'yo pagkatapos noon? Namutla si Ivy at napahawak nga sa ulo. Oh my gosh, hindi mo ako tinanong. Hindi mo ako kinumpronta. Basta ka nalang nagdesisyon. Pinaniwalaan mo kaagad yung mga litrato? Pwede yung edited. Pwede ring set up. Pero hindi mo ko tinanong kung totoo. Dahil ayokong marinig ang kumpirmasyon. Mas pipiliin ko na lamang na maniwala sa litrato kaysa marinig sa'yo mismo na hindi ako ang pinili mo. Russell, duwag ka. Alam mong mahal kita. Mahal kita kahit wala kang oras sa akin dati. Kahit lumipad ka ng ibang bansa, kahit ako lang naiwan dito, pinili kitang mahalin. Pero nung panahon na kailangan kita, na hindi ko maintindihan kung bakit bigla kang lumayo, ang dumating lang sa akin divorce papers. Akala ko yun ang gusto mo, dahil buntis ka na sa iba. Ay nako, hindi ko alam kung sinong demonyong gumawa nun. Pero isang bagay lang sigurado ko, Russell. Anak mo si Zeke. Alam ko ang katawan ko. Alam ko kung kailan nangyari. At alam ko kung kaninong dugo at dumadaloy sa anak ko. Ikaw yun, Russell. Ikaw lang naman nakagalaw sa akin eh. Kahit anong papel pa ang ipakita sa akin, hindi mo mabubura sa akin na ikaw ang ama ni Zeke. Pero kung nagdududa ka pa rin, nasa sayo na yan. Ayoko nang magpumilit pa sa taong walang tiwala sa sariling asawa. I'm sorry, hindi na nga pala tayo mag-asawa. Umalis nga si Ivy sa mesa at pumasok nga sa kwarto ni Zeke. Naiwan si Russell na tulala habang hawak nga ang mga papel. Nag-impake si Ivy ng ilang gamit habang si Zeke naman nagayos nga ng kanyang school bag. Bumaba si Russell mula sa hagdan. Hawak niya ang mug ng kape. Nakalahati na nga ang laman at may halong kaba sa dibdib habang pinagmamasdan ang kilos ni Ivy. Alis kayo? Hindi ka agad sumagot si Ivy. Tinapos lang nito ang paglalagay ng isang jacket sa bag nga ni Zeke bago humarap. Maghanap na kami ng lilipatan. Baka sa loob ng linggo makalipat na rin kami. Hindi ba masyadong biglaan? Ano? Hindi ba masyadong matagal na rin kami dito? Makakakita ka pa naman ng katulong na ipapalit mo. Matapang na saad nga ni Ivy. Napatingin si Russell kay Zeke na nakaupo sa sofa na inaayos ang sintas ng sapatos. May kung anong kirot ang kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng bata. Lumapit siya rito dahan-dahang umupo sa tabi at iniabot nga ang tali ng sapatos. Ako na, baka maliit ka pa. Napatingin si Zeke kay Ivy, saka tumango, hinayaan nga lamang niya
Si Russell na magayos. Tahimik lang ang bata pero may ngiti sa labi. Pwede ba akong dumalo sa recognition mo sa school sa Biyernes? Alam kong may award yun. Hindi kaagad sumagot si Zeke. Tumingin ito sa ina. Russell, wag mo na sanang gawing mahirap para sa kanya. Ayoko siyang malito. Pakiusap nga ni Ivy. Hindi ko siya pinapakailaman, Ivy. Gusto ko lang siyang suportahan. Anak ko siya. Anak mo nga ba talaga? Malamig nga niyang tanong sabay harap. Dahil kung anak mo siya, bakit hindi mo siya pinaglaban noon? Bakit puro galit at duda ang inuna mo? Hindi nakasagot si Russell. Napayuko siya at muling tumingin kay Zeke. Pinagmasdan na nga lamang siya ng bata parang inaaral ang bawat linya nga sa mukha niya. Pwede na po ba tayong mag-drawing late mamaya? Napangiti nga si Russell. Oo naman, kahit tuwing gusto mo pa. Pero bago pa nga niya mahawakan ang balikat ng bata, tumayo si Ivy at marahang hinila nga si Zeke. Palayo. Sapat na pumayag siyang kausapin ka. Huwag kang umasa ng sobra, Russell. Bumukas ang elevator. Sa ikasyam na palapag. Ngumiti si Ivy sa receptionist na agad namang nagturo nga sa isang cubicle sa gawing kanan. Ma'am Ivy, doon po kayo sa Team Alpha, si Miss Violet Ortigas po ang team lead nyo. Natanaw kagad ni Ivy ang isang babae sa dulo at nakataas nga ang kilay habang nakatingin sa screen ng laptop. Hindi kaagad siya nakita ng babae pero para kay Ivy, sapat na ang isang tingin para maalala ang buong pagkatao nito. Hindi na nga siya nakapalagpa nang marinig ang matinis at familiar na boses. Well, look what the wind dragged in. Napalingon siya kay Violet. Ang mga mata nito, punong-puno ng panunuya, tumayo ito at naglakad na nga palapit. So, ikaw pala yung bagong hire. Hay grabe, tignan mo nga naman ang pagkakataon. Sabay tingin nga sa clipboard. Entry-level administrative assistant, that explains the shoes. Saad pa nga nito. Ako po si Ivy. First day ko po ngayon. Professional nga na saad ni Ivy. Believe me, I know exactly who you are. Since bago ka lang dapat mong malaman ang unwritten rule dito sa team. Lahat ng baguhan, magiging alalay muna sa lahat ng bagay. Hindi pa man tuluyang nakakasettle si Ivy sa desk niya. Inabutan na nga siya ni Violet ng 3 magkakapatong na folder. Photocopy this, then collate, then staple tapos i-arrange by surname. And while you're at it, give me coffee black, no sugar at mainit. Napayuko si Ivy at marahang kinuha nga ang mga papel. San po ang photocopier? Figure it out. I thought you were smart. Sabay balik nga sa laptop ni walang pakialam at napangisi pa. Sa pantry habang nagtitimpla ng kape si Ivy para kay Violet, napansin niyang may picture frame sa bulletin board. Isa itong group photo ng Westbridge employees. Nandoon si Violet at sa tabi nito ay si Russell. Hindi siya nagtatrabaho dito, di ba? Nagulat ka? Relax. Hindi siya dito naka-assign but he visits sometimes. Hindi mo naman naagawin ulit ang atensyon niya, right? Biglang lumitaw si Violet sa kanyang likod. Hindi na kasi usong second hand. Napangisi si Ivy. I don't need to steal something I never took in the first place. At kung kaya kong magsimula muli even with all the painful memories of the past, maybe you should too. Bago ka lang dito pero ganyan ka na kaagad. Kung makapagsalita, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Napasok ka lang naman dito dahil kay Russell. Ano naman kung siya ang nagpapasok? Ano naman ang pakialam ng isang ex-girlfriend? Sabay abot nga ng mainit ng kape. O baka gusto mong ibuhos to sa sarili mo para may pakinabang ka naman kahit minsan ang pagiging bitter mo. Palabang saad ni Ivy. You little! Napasigaw si Violet sa inis pero agad ding napatingin sa paligid. May isang kasamahan ang nagkibit balikat na lang at umalis. Yan lang ba ang kaya mo? Mananakit ng iba dahil hindi mo matanggap ang totoo. Nakakaawa ka, Violet. Sabay lakad nga niya,
Nang taas noo at iniwan nga ang babae. Umabot na sa 2nd linggo si Ivy sa bagong trabaho. Akala nga niya ay magsumbong si Violet, pero natahimik lang ito pagkatapos. Akala niya ay magiging payapa na ang kanyang buhay nang makita si Russell Rowan. Halos mahulog pa ang hawak niyang files nang makita itong kausap si Violet. Mabilis ang lakad ni Ivy habang bitbit ang ilang folders. Nagmamadali siyang bumalik sa desk matapos ang isang department update meeting. Ngunit sa bawat liko ng hallway, tila isang multo ang sinusundan siya. Hindi ng takot, kundi ng alaala. O mas tama, ng isang tao. Paglingon niya sa pantry glass wall, nakita niya si Russell, kaswal na nakaupo habang umiinom ng kape at tila may hinihintay. Agad siyang yumuko at dumiretso ng lakad, kunway may urgent na kailangan. Pero hindi lang iyon ang unang pagkikita nila sa linggong iyon. Papasok pa lang si Ivy sa elevator nang biglang may humabol at sumabay sa kanya. Isang pamilyar na amoy ng pabango ang sumalubong sa kanya bago pa man niya maitaas ang tingin. "Good morning," saad nga ni Russell. Hindi siya sinagot ni Ivy, tumayo siya sa malayong gilid at tinutok nga ang mata sa elevator panel. "Ivy, sandali. Anong ginagawa mo rito?" Tanong nga ni Ivy. "May meeting ako with the board. Investors meeting." "Bakit kailangan ikaw? Hindi ba't may iba pa namang pwedeng ipadala?" Mataray na saad nga nito. "Hindi ko na kontrolado yon, business to." Hindi umimik si Ivy hanggang sa bumukas nga ang elevator kaso sinundan siya ni Russell. "Ivy, teka lang naman, please." "Ano na naman ba, Russell? Hindi ka pa ba tapos sa issue mo, ha?" "I just want to talk to you." "Ano pa bang dapat pag-usapan natin? Ipapamukha mo na naman ba sa akin na ako ang may kasalanan sa relasyon natin at cheater ako?" "Hindi naman sa ganun, Ivy." "Russell, tama na, okay? Pabayaan mo na ako." Sabay lakad nga niya nang mabilis dahil ayaw nga niyang makita ang ibang empleyado na nag-uusap sila. Isa ring rason, dahil ex-boyfriend ito ni Violet at dahil baka ito pa ang dahilan na magka-issue siya. Ngunit hinawakan siya nang pabigla ni Russell sa braso sakto ring may nakakita nga sa kanila. "Miss De Los Reyes?" Tawag ng isang matandang lalaki. Nanlaki mga mata ni Ivy nang makilala ito. Ama kasi ito na Violet, isa sa mga major investors sa kumpanya. Kinakabahan si Ivy at napayuko na nga lamang. Kilala kasi ang matanda na strikto, lalo na at malamig ito kay Violet. "May nangyayari ba dito?" Wika nga ni Mr. Ortigas. "Mr. Ortigas, gusto ko lang po makipag-usap kay Miss De Los Reyes." Saad naman ito. Umangat ang kilay ng matanda. "Teka, kilala mo ba ang bagong empleyado? Huwag mong sabihing bukod sa anak kong si Violet may iba ka pang babae." Hindi malaman ni Ivy kung galit ba ang matanda o casual lang itong nagtatanong dahil wala man lamang itong ekspresyon sa mukha. Napatingin si Ivy sa pagitan nga nila, Ortigas at Russell. Pakaramdam niya, tila unti-unting sumisikip ang kanyang paligid. Nanatiling hawak nga ni Russell ang kanyang braso, kaya marahan niya itong inalis. "Wala pang nangyayari, sir. Nagulat lang ako kasi hindi ko inaasahan na makakasabay ko si Sir Russell." "Alam mo ngayon akong pinaglalaroan ng anak ko, Russell. Kung totoo mang may ibang babae ka habang tinutulungan ka ni Violet sa kumpanya, hindi ko yun kinukonsinte." Bago pa makasagot si Russell, biglang dumating si Violet halatang nagmamadali at may bahid ng inis sa mukha. "Dad, seriously? Again with the accusations?" "Violet, I'm just... No, you are assuming again. Let me guess. You think Russell is cheating on me with her, right?" Tahimik lamang si Mr. Ortigas at tumango lang. "Can we just clear this up once and for all? Tell him." Sabay tingin nga kay Russell. Tumikhim si Russell. "Sir, wala po kaming relasyon ni Violet. Never pong naging kami." Natahimik ang paligid. Pati si Ivy hindi makapaniwala. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras ng bahagya. "Anong ibig mong sabihin?" "It was all just a show.
Napailing si Violet at tumalakak nga ng bahagya. Pangasar lang sa'yo. Sorry, I know it was immature. Saad ni Violet. Si Violet is my childhood friend. She helped me out when everything between us. Tumingin siya kay Ivy. Sabay sabing, fell apart. Gusto ko lang makita kung apektado ka ba kung may ibang babae akong kasama. Kahit iniisip ko noong time na yon na nanghaliwa ka. Umasa ako na minararamdaman ka pa rin sa akin. Pero I was wrong. I let my pride hurt you, hindi ko man lang tinuklas ang totoo. Inakusahan na lang kita. So yeah, nagkunwari kaming may thing. At effective naman, right? Sabay sarkastikong ngiti nga kay Ivy. Nainis ka. And that's what we wanted, to get your attention. Sabat pa nga ni Violet. Hindi pa rin makapagsalita si Ivy. Bumuntong hininga na nga lamang siya. Tila bumaliktad ang lahat ng inakala niya. Ang matapobreng Violet na galit sa kanya noon kaibigan pala ni Russell. At ang mga matatamis na tinginan noon ay scripted lang pala para subukin siya. What kind of childish game is this? Bumuntong hininga si Mr. Ortigas. Violet, ikaw na nga lang ang natitirang matinungan ako tapos ginagawa niyo pa to? Dad, I did it on my own. Walang pilitan, saka bakit naman magiging kami ni Russell? Baliw yan sa dating asawa niya. Ayoko makipagrelasyon sa lalaking hindi makamove on. Napaira pa nga si Violet. Napapikit si Ivy parang may sumabog nga sa dibdib niya. Uminit ang kanyang pisngi at dama nga niya. Ang mga matang nakatitig sa kanila mula sa mga dumaraang empleyado. So to summarize, pinaglaruan niyo ako. Ginamit niyo ang kahinaan ko. Ginawa niyong eksperimentong damdamin ko? Umirap na saad nga ni Ivy. Hindi ka agad sumagot si Russell, si Violet naman natawa pa, pero naupos na nga lamang ang ngiti nang makita ang titig ni Ivy. Relax. It was just what, Violet? A joke? A prank? Some kind of sick test? Para saan? Para mapatunayan na mahal ko pa rin siya? Para ba sa ego niyong dalawa? Saad ni Ivy. Tumigil ang lahat ng kilos ni Ivy. Pinagtinginan siya ng mga tao pero wala na nga siyang pakialam pa. Tumitig siya kay Russell sa isang malalim na sakit at pagkadismaya. Kaya palang bilis mo akong husga noon. Kasi ni minsan, hindi ka natutong maniwala. Lagi kang naghahanap ng kasalanan ko at ngayon binuhay mo ulit lahat. Lahat ng sakit, lahat ng hiya para saan? Para lang mapatunayan mong may nararamdaman pa ako sa'yo? Napayuko si Russell. Nanginginig ang dibdib halatang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Ivy, hindi ko intensyon na saktan ka ulit. Hindi ko alam na lalala ito. Laging hindi mo alam. Laging huli na. Ganyan ka noon, ganyan ka pa rin ngayon. Pagka-uwi nga ni Ivy sa gabing yon, hindi niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha habang nakaupo sa sofa, pero bigla nga rin niyang pinahid nang makita siya ni Zeke. Mama? Oh anak, dapat tulog ka na eh. Hindi ako makatulog. Nakita ko po kasi umiiyak ka po eh. Umupo nga si Zeke sa tabi niya at may inabot nga na papel na parang resibo. Agad ang kinabahan si Ivy. Anak, ano yan? May binigay po si Kuya Russell sa akin kanina sa labas po ng school. Sabi niya po, pang school daw po, baka kulang pa raw po ang allowance ko eh. Nanlaki ang mga mata ni Ivy. Kinuha niya ang iniabot nga ni Zeke isang sobre na may lamang ilang 1,000 piso. Zeke? Saan mo siya nakita? Doon po sa may gate, nakakotse po siya tapos sabi niya po, wag ko raw pong sabihin agad kasi surprise daw po yun. Uminit nga bigla ang dugo ni Ivy. Hindi dahil sa lalaking pinilit nga niyang kalimutan. Tumayo siya agad at mabilis na kinuha ang kanyang bag. Mama, saan ka pupunta? May kailangan lang akong kausapin. Huwag kang mag-alala. At huwag kang lalabas ha, ilak mo ang pinto. Mabilis na bumaba nga si Ivy sa tricycle at dire-diretsyong naglakad nga papunta sa gate ni Russell. Nakasuot pa nga siya ng pambahay at may hawak na sobre ng pera. Tinatawagan pa lang ni Russell ang driver ng delivery food nang bumungad nga ang sigaw sa labas.
Russell! Nagulat si Russell at napalingon. Agad niyang binuksan ang gate. Ivy? Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Ano akala mo sa anak ko Kawawa, palimos? Anong klaseng tao ka para suhulan nga ang bata? Hindi ko siya sinusuhulan, tinutulungan ko lang siya. Na hindi ako humihingi? Hindi ko kailanman hiningi ang tulong mo. Hindi ba sapat na niloko mo ko? Ngayon pati anak ko dinadamay mo. Napabuntong hininga si Russell. Ivy, Zeke is hindi mo anak si Zeke. Anak ko siya. Akong nagpalaki sa kanya. Ako ang nagtiis nagtrabaho. Akong inabandona mo nang naniwala ka sa walang kwentang ebidensya mo. Tumahimik si Russell. Huminga siya ng malalim at lumapit pero agad nga siyang tinulak ni Ivy. Hindi ko alam. Hindi ko alam lahat noon. At kung alam ko lang, lagi na lang hindi mo alam. Kung hindi mo alam, bakit ka nagdesisyon na iwanan ako? Bakit hindi mo man lang ako tinanong noon? Akala mo ba? Madaling mabuhay ng may dalang kasinungalingan at galit mula sa taong minamahal mo ng buo? Hindi ko intensyon, Ivy. Mahal pa rin kita. Tumigil ka. Kung mahal mo ko, bakit kailangan mong saktan ako para lang mapatunayan mong may nararamdaman pa ako? Hindi na nakaimik pa si Russell. Lahat ng sakit at lahat ng galit na dala-dala ko pa. Pero wag mong hawakan si Zeke. Wag mo siyang idamay sa gulo natin. Kung gusto mong bumawi, wag mo siyang bigyan ng pera. Kausapin mo ko. Harapin mo ang kasalanan mo sa akin. Hindi kanya kailangan. Pagkasabi nun binatunga niya ang sobre sa paanan ni Russell at mabilis na tumalikod. Naiwan si Russell sa labas ng bahay, hawak ang sobre at puso niyang muli na namang nadurog. Magkakape lang sana si Ivy nang hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ni Violet at Darren sa kabilang side ng divider. Wala silang kamalay-malay na naroon siya. Hindi niya rin alam kung bakit nagkita ang dalawa. Oh please Darren, you were in love with her too. Huwag mong sabihin hindi ka natuwa nung naniwala si Russell na may ibang lalaki si Ivy. Hindi ba ikaw nang nagsabi na ikaw na mismo ang nagpadala sa kanya noon? Pero nagsisisi ako, okay? Nagsinungaling din ako kay Russell. Sinabi kong nakita ko si Ivy na may kasamang lalaki pero hindi ko sinabing ako yun pati sa picture. Exactly. Hindi mo inamin na ikaw ang lalaking kasama niya dahil gusto mong ikaw ang piliin niya. Nagdilim ang paningin ni Ivy. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Si Darren na kaibigan niya at kapatid ni Russell ang dahilan kung bakit nagkagulo sila. Nagmamadali siyang lumabas ng pantry at nagtungo sa rooftop. Doon siya tuluyang napaiyak. Ayaw na niyang maniwala sa mga pinapakita ng mga tao sa paligid niya dahil pakiramdam niya lahat ng yon ay peke. So totoo nga, ikaw ang nagpadala nun. Yung mga pictures sa may ibang lalaki si Ivy. You even sent the DNA test ni Zeke para sabihin na hindi ako ang ama. Pigil na galit nga na saad nga ni Russell sa kapatid. Si Violet na mismo ang nagsabi sa kanya lahat ng nalaman nito. Hindi agad nakasagot si Darren. Napayuko siya. Yes, pero hindi ko intensyong. Hindi mo intensyong sirain kami? Sa ginawa mong paninira, ilang taon kaming hindi nagkita ng anak ko. Sinira mo ang pamilya ko, Darren. Saad ni Russell. Mahal ko siya, Russell, noon pa. Pero lagi kanyang pinipili. Kahit ilang beses ko siyang pinasaya, ikaw at ikaw pa rin ang mahal niya. Kaya sinaktan mo siya. Nilason mo ang isip ko. At anong napala mo? Wala pa din naman, di ba? Nag-init ang ulo ni Russell at sinuntok si Darren. Mabilis namang nag-rest back ang kapatid at nagsuntukan sila sa gilid ng opisina. Ilang empleyado ang napalingon pero agad ring humiwalay ang dalawa. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan ang ginawa ko sa kanya. Pero ikaw, Darren, ginawa mo tong lahat nang buo ang loob mo. Saad ni Russell. Ilang araw ang lumipas. Hindi muna lumalabas ng bahay si Ivy. Tinawagan na rin siya ng HR dahil ilang araw na siyang absent. Pero wala siyang matinong sagot. Gusto niyang mag-resign na lang. Pero nag-message si Violet na pwede siyang bumalik anytime
sa kumpanya. Marahil alam na nito ang pinagdaanan niya. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ni Russell. Gusto niyang manahimik muna. Gusto niyang maghilom. Paulit-ulit na niyang tinititigan ang larawan nila ni Zeke sa aparador. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Pero sa ngayon ako muna. Ako at ang anak ko. Sapat na muna yon. Pinunasan niya ang luha at ngumiti. Nang bahagya nang lumabas si Zeke mula sa kwarto. Mama, gutom na po ako. O sige, tara na, magluto na tayo ng paborito mo. Sa kalagitnaan ng isang tahimik na hapon, tumunog ang doorbell sa bahay ni na Ivy. Saglit siyang napatigil sa paghihiwa ng gulay at dahan-dahang lumapit sa pinto. Pagbukas niya, bumungad ang pamilyar na mukhang matagal na niyang hindi nakita, si Russell. Maayos ang pananamit nito, hawak ang isang maliit na paper bag. Tila hindi sigurado kung tama bang nandoon siya. Ivy, saglit na katahimikan ang namagitan nga sa kanila. Si Ivy bangamat may kaba, ay nanatiling kalmado tumango siya. Bahagyang bumuntong hininga saka tinanguan si Russell na pumasok. Pasok ka, pero saglit lang ha. Nagluluto ako para kay Zeke. Naupo si Russell sa sofa habang pinagmamasdan si Ivy na bumalik sa kusina. Makalipas ang ilang minuto lumapit ito at naupo sa tapat niya. Alam kong hindi mo ko gustong makita, pero gusto ko lang marinig mo to. Mula sa akin mismo. Tumango si Ivy. Hindi ako nandito para pilitin kang patawarin ako. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko, sa lahat ng pagkukulang, sa paniniwalang agad kong tinanggap at sa mga panahong hindi kita pinaglaban. Russell, maraming salamat sa pagpunta mo. Pero kailangan ko ng espasyo, ng panahon para sa sarili ko at sa anak natin. Napayuko si Russell at hindi kaagad nakasagot. Pinagmasdan niya ang mata ni Ivy, mata na mismong puno nga ng pagmamahal, ngayon ay puno ng pagod. Gusto ko munang ituon ang panahon ko kay Zeke. Hindi madali ang lahat ng nangyari. Gusto ko munang mahalin ang sarili ko bago ka ibalik sa puso ko. Marahang tumango si Russell. Naiintindihan ko. At kahit masakit, rerespetuhin ko yun. Kung darating ang panahong handa ka na, sana mag-usap tayo ulit. Tumango si Ivy at bahagyang ngumiti. Salamat, Russell. Pero ngayon kami muna ni Zeke. Yun lang munang mahalaga. Tumango si Russell at iniabot nga ang paper bag. Brownies. Favorite ni Zeke, ako na mismong nagluto. Napangiti si Ivy kahit papaano. Magugustuhan niya ng anak mo, salamat. Sa isang alumni event sa eskwelahan ni Zeke, nagkita muli sina Ivy at Russell. Isang taon ring lumipas nang magkita sila ng personal dahil halos hindi rin sila magkakasalubong na parang pati ang panahon ay binigyan sila ng oras na maghilom dalawa. Maingay at masaya ang paligid. May paligsahan, mga booth, at programang sinasalihan ng mga estudyante at alumni. Nakasuot ng simpleng floral dress, si Ivy, habang si Zeke ay masayang naglalaro kasama ang kanyang mga kaklase. Hindi niya alam na isa rin pala si Russell sa inimbitahan bilang guest speaker para sa alumni gathering. Nasa kalagitnaan ng program nang banggitin ng host ang pangalan ng susunod na speaker. Napalingon si Ivy sa stage. Isa sa mga pinakakilalang entrepreneur ng bagong henerasyon at proud alumnus ng ating paaralan, please welcome Mr. Russell Arguelles. Bumilis ang tibok ng puso ni Ivy. Hindi siya handa. Hindi sa ganitong paraan. Ngunit huli na para umalis. Napatingin siya sa anak na masaya ring pumalakpak. Tumayo si Russell sa harap ng entablado. Kita sa kanyang mga mata ang kaba nang mapansin si Ivy sa gitna ng mga nanunood. Bawat tagumpay ko ay may pinanggalingang aral. At minsan ang pinakamahirap tanggapin na leksyon ay ang mga pagkukulang natin sa mga taong naging mahalaga sa buhay natin. Mas pinili kasi nating paniwalaan ang kasinungalingan dahil mas madali itong tanggapin kaysa harapin ang katotohanan na tayo mismong nagulang. At ako, isa akong saksi sa ganyan. Napakuyom ang palad ni Ivy ngunit hindi siya tumayo. Pinakinggan niya ang bawat salita. May mga taong sinaktan ako. Pinagdudahan ko, tigit sa lahat iniwan ko.
Kahit sila ang naging sandigan ko sa panahon ng kahinaan. Sa harap ninyong lahat, gusto kong sabihin na natuto na ako at patuloy akong natututo. Pagkababa ni Russell sa stage, hindi niya agad tinungo si Ivy. Nirespeto niya ang distansyang kailangan nito. Ngunit hindi rin niya napigilang sumulyap at sa paglingon niya, nakita niya si Ivy na nakatingin rin sa kanya. May bakas ng pag-unawa sa mga mata. Nagpapahinga si Zeke sa kama habang si Ivy naman ay nakaupo sa balcony ng kanilang apartment. Hindi na niya naiwasang isipin ang mga nangyari. Unti-unti, nararamdaman niyang may nagbabago. Hindi lang sa paligid niya, kundi pati sa sarili niya. Tumunog ang telepono niya. Si Russell. Hindi niya alam kung sasagutin niya. Ngunit bago pa niya mapigilan ang sarili, narinig na niya ang boses nito sa kabilang linya. Sorry kung nakaistorbo ako. Gusto ko lang sanang itanong kung okay ka. Kung okay kayo ni Zeke. Bahagyang napangiti si Ivy. Ayos naman. Salamat sa tanong. May ilang segundong katahimikan pero hindi itog ng bigat, gaya ng dati. Ito'y tila komportableng pagitan ng dalawang pusong dahan-dahang lumalambot. May gusto lang sana akong pakita. Wala kang kailangan sabihin kahit isang oras lang sa Sabado, ako nang bahala kay Zeke. Russell, kapag hindi ko sumipot, maintindihan ko. Nagpa siya si Ivy na pumunta. Pagkarating niya sa lugar, nakita niya si Russell na nakaupo sa isang mesa sa loob ng hardin. Salamat sa pagpunta. Kinuha ni Russell ang envelope at inabot nga sa kanya. Isa itong property na matagal nang pinaplano ni Russell nung nasa ibang bansa siya. Nung nalaman kong magkakaanak tayo, gustong-gusto ko nang umuwi. Marami na akong plano para sa ating dalawa at sa magiging anak natin. Pangarap mong makabili ng sarili mong bahay, di ba? Gusto mo yung tahimik ang lugar. Kaya naghanap ako. Mahilig ka rin sa pagtatanim ng bulaklak. Kaya nilakyan ko ang lote. Tahimik lamang si Ivy habang tinitignan nga ang envelope sa kanyang kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan at nandoon ang titulo ng isang bahay. Mga litrato, blueprint at ilang papeles ng pagmamay-ari. Gusto ko lang malaman mong kahit wala ka sa piling ko noon, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Kung sakaling dumating ang panahong handa ka na ulit magmahal, sana ako pa rin yung piliin mo. Pero kung hindi, at least alam mong may tahanan kayong uwi-uwian. Tahanan na para lamang sa inyo. Mainit ang araw, pero presko ang hangin sa bagong bahay ni Ivy. May puting bakod, tanim na gumamela at rosas, at maaliwalas na garden sa likod. Nakadress lang si Ivy, nakapusod ang buhok habang nakaluhod. Dinidiligan niya ang mga bagong tanim niyang sunflower. Ayan, mga anak, lumaki kayong kasing ganda ng kinabukasan ko. Huwag niyo akong ipahiya. Tumikhim siya habang tinatapik ang lupa. Masaya siyang mag-isa sa sandaling yon hanggang sa may narinig siyang pamilyar na boses sa likod niya. Han, ako namang pansinin mo. Nagulat si Ivy. Paglingon niya ay nandoon si Russell na naka-shorts lang, walang suot na pang-itaas at may hawak pang baso ng malamig na tubig. Pawisan nga, pero mukhang proud sa kanyang pa-abs na ipinamamalas sa araw. Russell Arguelles, anong ginagawa mo at nakatopless ka na naman dito sa likod ng bahay? Akala mo ba beach to? Nagpapaaraw lang, vitamin D para healthy tayo. Pinamulhan ng mukha sa Ivy dahil napansin nga niyang nagsisimula na nga siyang matawa. Bago pa siya makabawi ay bigla na nga lamang may sumulpot. Mula sa pinto at si Zeke. Wala rin itong suot na pangitaas. Mama, tingnan mo abs ko! Tumingin si Ivy sa magama na parehong proud at parehong nakataas nga ang kamay na parang nagpapakitang gilas. Diyos ko po, ito na nga bang sinasabi ko eh. Mag-amang ang tunay. Zeke, pumasok ka nga at suot mo yung sando mo. At ikaw Russell, ikaw na nga yung may edad, ikaw pa ang mas makulit. Umiling-iling si Ivy habang pinapagalitan ng magama. Pero hindi may tatanggi ang ngiti sa kanyang labi. O Zeke, di ba sabi ko sa'yo kapag may abs ka na, mas marami kang gulay na kakainin. Deal yun ha? Basta si mama pong magluluto. Siyempre, the best yan si mama. Lumapit si Russell kay Ivy at pasimpleng kinabig ang bewang nito
habang nakangiti. Pero ikaw ang mas best sa lahat, Han. Ay nako, magsuot ka na nga ng damit. Irap na saad na nga lamang ni Ivy. Akala ko ba gusto mo ng hot na asawa? Gusto ko ng matinong asawa. Hindi yung naglalakad sa bakuran na akala mo commercial model ng tubig. Tawa ng tawa si Zeke. Habang si Russell naman, kunwaring nasakta ng ego. Grabe ka naman. Sige na nga pero kiss muna bago ko pumasok. Naku, ang kapal talaga ng mukha mo. Bahala ka na nga dyan. Mabilis siyang hinalikan ni Russell sa pisngi. Hindi siya kagad nakapalag. Ew, Mama, Papa! Hayaan mo na anak para to sa future mo. Happy wife, happy life. Bumalik nga si Ivy sa garden at tuloy nga ang pagdidilig. Maya-maya dumating si Russell na may suot ng t-shirt at bitbit ang isang tray ng malamig na buko juice. Peace offering. Para sa aking Reyna. Sige na nga. Kinuha na nga lamang niya ang baso, sabay sip-sip. Naupo sa garden bench. Magkatabi habang pinagmamasdan nila si Zeke na naglalaro sa tubig, maliit na inflatable pool. Araw-araw ako nagpapasalamat. Dahil kahit ang dami kong pagkukulang noon, pinili ko pa rin bigyan tayo ng second chance. Ikaw lang din naman talaga ang gusto kong makasama. Kahit ilang taon pa ang lumipas, ikaw pa rin. I swear, hindi ko nasasayangin kahit na isang minuto sa buhay natin. Pero kailangan mo pa rin magdamit ng maayos kahit tayo lang rito Fine, basta ikaw ang mag-aalis mamaya. Saad pa nga ni Russell. Bibig mo Bitbit ni Russell ang eco bag na may lamang sibuyas at kamatis habang nakasunod kay Ivy na nagpipili ng repolyo. Marunong na rin siyang pumila sa palengke, tumawad ng wais at magbitbit ng pinamili kahit mabigat. Hindi katulad noon na umaasa lagi kay Ivy. Oh, Sir Russell, ayos yung katawan mo workout pa more. Wika ng isang tindera. Dapat lang ate, kailangan sexy tsaka hot palagi para kay misis Isang matandang babae ang lumapit na may hawak na paypay at may bitbit na plastik ng pandekoko. Si Aling Bebang, 68 anyos, kilala sa barangay sa pagiging machika, maharot, at laging may pabango kahit 7:00 pa lang ng umaga. Russell, ikaw ba yan? Ang gwapo-gwapo mo naman talaga, parang artista. Parang si Piolo Pascual nung kabataan ko Ay naku Aling Bebang, masyado na po kayong exaggerated. Hindi kung wala nga akong rayume nilandi na kita. Naku Ivy, mag-ingat ka talaga, agawin ko yan. Napahagalpak na nga lamang ng tawa si Ivy habang yakap ang bewang ni Russell. Aba, Aling Bebang, bigay ko na po yan sa inyo kung papaiyakin ako ulit. Hoy, grabe kayo sa akin Sawi na nga lamang ni Russell. Inabot ni Aling Bebang ang tinapay kay Russell. Oh, heto. Tinapay para kay Pogi. Libre yan, baka sakaling ma-inlove ka rin sa akin. Sabay-sabay silang nagtawanan. Pag-uwi nila sa bahay, ay nilagay na ni Russell ang pinamili sa kusina habang si Ivy ay nakaupo sa mesa. Ini-inspeksyon ang resibo. May paminsan-minsang sulyap siya kay Russell habang iniinom ang malamig na tubig. Napansin ni Russell panay ang tingin sa kanya ni Ivy mula sa mesa. Kumindat siya pabalik, saka kunwaring seryoso ang tono. Bakit ka ganyan makatingin? May utang ba ako sa'yo? Wala naman pero baka mamaya singilin kita sa interes. Lumapit siya kay Russell. Pumuesta sa harap niya habang nakakbay sa leg nito. Interes? Anong klaseng interes yan? Ano bang gusto mong ipangbayad ko? Nakangising saad pa nga ni Russell. Yung tipong gusto kong singilin ngayon habang si Zeke busy sa pool. Biglang lumapit pa nga si Ivy at bahagyang hinaplos ang tiyan ni Russell na kanina pa nga nangingintab sa pawis at init nga ng palengke. Medyo napalunok si Russell at nagpatuloy na nga sa pagbibiro pero ramdam ang kilig sa tono. Ngayon naglakad palayo si Ivy pero huminto at tumingin sa kanya nang may ngiti sa labi. Sige lang, tapusin mo muna yan pero baka lumamig ako at mawala ng gana kung tatagal ka. Napakamot si Russell sa batok, napangisi habang binubuksan ng kalan. Napatingin siya sa hallway kung nasaan si Ivy
na sandaling sumilip mula sa pinto ng kwarto at suminyas gamit ang daliri na parang nang aakit. Pambira, masyado ka namang mapanuksuhan. Natawa na nga lamang si Ivy nang biglang sinarado ng asawa ang kwarto nila. Pero bago pa nga sila magsimula, nag-ingitian muna sila sa isa't isa. Salamat sa pagtanggap ulit sa akin, Ivy. Mahal na mahal kita. Bulong ni Russell sa asawa. Hinawakan ni Ivy ang pisngi ni Russell sa kamarahang hinaplos. Kahit anong sakit ang binigay mo noon, hindi mo naalis ang lugar mo rito. Sabay turo sa kanyang dibdib. Pero kahit masaktan man tayo, mas pipiliin ko pa ring mahalin ka, kesa mabuhay na hindi ka kasama. Sa likod ng bawat kwento may mga pangyayaring hindi natin agad naiintindihan, mga kwentong hindi nasabi, at mga paliwanag na hindi narinig. Sa muling pagkikita nilang dalawa, ay natutunan nilang pareho ang kahalagahan ng komunikasyon, pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa buhay, hindi nga sa pagiganti na susukat ang lakas ng isang tao, kundi sa kakayahan nitong magmahal muli, kahit paminsan ay nasaktan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Ivy at Russell. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Kristen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Elie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid,
Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Elia Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.